Ganito talaga ka-sweet si Kano sa akin guys. Wala pang Valentine's Day pero may gift na siya sa akin. Samahan nyo kami sa ganap namin for today's video. Papunta kami ngayon sa mall guys dahil may bibilhin daw siyang regalo para sa akin. Nakaka-excite naman. Sa totoo lang hindi mahilig bumibili ng mga mamahaling bagay si John. Once in a blue moon lang yan siya bumibili ng mga bagay. For example, bag, sapatos, pabango. At para may idea kayo guys, hindi ko na kayo bibitinin. Ang bibilhin namin ngayon ay isang pabango. Ang kanyang brand ay Guerlain. Actually, nalaman ni John itong brand na ito sa kanyang mga boss. Kasi yung ginagamit nilang hand wash sa kanyang work ay Guerlain na hand wash. I don't know if you're familiar with the brand kasi made in Paris po siya guys. Ngayon, nagtry siya maghanap online kung may pabango ba yung brand na yun. At meron nga guys. Kaya naman, samahan nyo kami sa araw na ito. At bilhin natin guys yung pabango na regalo ni John sa akin for Valentine's Day. Hi guys, nandito na tayo sa mall. And look at those bags. And there it is. The one we're looking? Yes, that's it. This is? Wow, and this is big? How big? Does it say? Huh? Light. Light. At syempre, bago natin bilhin ay kailangan itry muna natin itong kanilang mga testers na nandito guys. At tignan natin kung ano yung pinakamabango dito. May napili na ako actually para siyang citrusy. And then pwede siya sa pangbabae at pwede siya sa panglalaki guys. At saka hindi siya masakit sa ilong. Meron kaming nabili actually dito guys na pabango like 3 years ago. Bago pa lang ako sa Amerika noon. Band number 9 ang kanyang brand. At malapit na siyang maubos. Kaya ngayon sabi ni John, naisipan niya na bilhan ulit ako ng bago. Nanghingi na rin kami guys ng maraming samples. Nakakalito lang guys no kasi ang daming mga brands na nandito at saka mga made in Paris yung iba, made in France, ano. Nakakalito at saka lahat sila mababango actually guys. Ganda ng mga dress nila guys oh. Naghahanap din si John ng pan guys or wok. Tignan natin kung may mapili siya. 160 for the scan. Looks like small. Cutting board. Yeah, soft. Ito para sa mga oil. So meron tayong nabili dito guys na oil para daw yan sa cutting board. Ano tawag dyan na oil? Miracle oil ba ang tawag dyan guys? Para ma-prevent yung pagkabasag ng mga wood na cutting board. It's already lunchtime. So we are heading to, what's the name of the restaurant darling? Something Greek. Greek restaurant. Ito na guys, ang gift ni John sa akin. Wow! Happy Valentine's Day, dear. Thank you so much. You're welcome. May mga freebie siya na binigay sa amin guys oh. Actually, we discovered this one through a freebie also. Yes. This one, the new perfume, the Guerlain. So we bought soap before and then they gave us freebie and then doon na namin nalaman, uy, may perfume din pala ang Guerlain. Ito naman, binigyan naman kami ngayon ng, I don't know what's the brand, Maison. Apat yung binigay sa amin. So for sure next time pag naubos itong Guerlain, ito naman yung bibilhin natin. Try natin spray. Ay, oo nga. Ito very sweet, like vanilla eh. Ito nga, tingnan natin ito. Ay, mabango din ito. Mabango din siya. Mga sweet. Dito na lang sa car natin i-unbox there. Unboxing in the car. Hello? Bakit yung mga nag-unboxing ganito sila? Valentine gift ni John sa akin. Kasi ang last Valentine gift ni John sa akin 3 years ago pa. Guerlain. Pag mamahalin no, if it's expensive perfume, the box is very expensive too. Maliit lang pala siya. Yung malaki is $650 dear, the big one. The bigger one.
This one is $450. So parang nasa 25,000 pesos. Yung malaki nasa 60,000 siguro yung malaki. Ay. Ang bango niya. Okay, first use. Isang spray lang guys, kay mahal. Ito pala yung binibenta ko na cup sa online guys. Kung gusto niyo 69 pesos lang ito. Di bali ng 69 ang cup, basta mahal ang pabango. Okay, we're here now. Excuse me. I want chicken something. Ang in-order ko is chicken skewers, 2 piraso. Kay Jan naman gyro platter, soft drinks, and bottled water. Guys, ito po yung in-order ni Jan. Ang kanyang gyro platter. This is a Greek salad. Is there a cheese or something? Oh, yeah. Feta. Beef. That one? I think feta, yeah. Or goat cheese. Looks like goat cheese. No? Then meron din siyang ganyan. I think that's some kind of potato. That's beef, no? It's a mixture. Get some good food. We just had our lunch and it was fantastic and we highly recommend Little Greek. What's the name of the restaurant? Little Greek. Boca Raton. Ayan. So little. From the service to the food to the cleanliness, talagang top of the line sila. Friendly, fresh. Yes. And also the food is served right away. Yun talaga ang hinahanap natin guys, no? When we go to a fast food restaurant, the word itself, fast food, it should be served fast, no? And it really did. It was served fast and then fresh, and then they also gave us complimentary dessert, which is the black baklava, and it's really good. Good thing it's small size lang because we're on our sugar level. So ayun, wrap sana yung in-order ko, but I changed my mind. I ordered the platter, and grabe yung kanilang serving. I think the one that dyan, for me, it's also already good for 2 person. At yung sa akin naman, okay lang, sakto lang. And skewer yung inano ko, chicken skewer yung in-order ko. Barbecue ba? Chicken barbecue. Skewer ang tawag nila dito. Dati hindi ko yan maintindihan namin, skewer na yan. Ano pala. So ako guys, no, I don't care about the price. All I care is how delicious the food, how fresh the food is. Yun talaga ang magmamatter sa akin, because whenever we go to a restaurant, talagang most of the time, parang ano sila, they don't really care about the food. A lot of them don't. Parang ano na nila, parang makapag-business lang siguro sila guys, na okay na yan, i-serve na yan doon, no? Dapat kung mag-business kayo ng pagkain, siguraduhin ninyo from your starter up to the finish, mapapawaw ang mga customer para babalikan ng mga customer. Because if you pay less and you get lousy food, it's still not worth it. So I'd rather pay more but delicious food than pay less and lousy food. Diba? Kasi nga, lalo na pag gutom na gutom tayo guys, no? Tapos kinikrave natin yung ano, in-order natin, yun talaga yung kinikrave natin kainin, tapos lousy food siya. No, not good. So kami talaga, if ever na may mga ganito, kagaya nito, we will leave a review, ayan, feedback sa kanilang store, bigyan 5 star. We forgot to ask his name. The receipt is not here anymore. I left it. Guys, na-remember ninyo last time na nag-canvas tayo ng microwave oven kasi nasira yung oven natin. Ito na guys, nakapili na kami ng microwave and today i-install na nila sa bahay. What do I owe you? $150. 150? Yep. Can I make it out to Roscoe? Excited na ako guys na gamitin itong ating bagong microwave oven slash air fryer. Ayan, marami tayong pwedeng gawin dito guys. Pwede tayong makapag-toast, pwede tayong makapagluto ng chicken, whatever na pwedeng gawin dito. Marami siyang features ang microwave oven na ito. At naka-less kami ng 50% kasi yung unang nakita namin online guys, nakalimutan ko kung ano yung brand, LG ata yun, nasa 1,400. Itong Frigidaire is nasa 745 lang
including tax. So nakasave tayo dito guys. Excited na kami. Pupunta kami ngayon sa Costco para bumili ng chicken dahil roasted chicken ata si Jan mamaya. Ayan na guys, oh. Wow, ang ganda ng microwave natin guys. It's very quick. Napaka-bilis ng installation nila, no? This is a Frigidaire Gallery. There's another one, Frigidaire Professional, but it's not much difference. It's only $100 difference. Preheating. Ayan. Inaano na ni Jan, guys. Familiarize the buttons. There's a light. Okay. Fan. You can put it in high, low. Okay. This one to turn it off and off, you hold it for 3 seconds. You can melt or soften, sensor cook. Defrost. Ay, ang ganda. Sensor here. Guys, ang ganda. I love it. I love this new investment of ours. Kasi all-in-one na siya eh. Microwave there at saka Well, convection cook, air fry is about the same thing. Let's see if it's warming up. Yes. It is. It's very nice. So we don't have anything to cook right now. I just wanted to see if it would heat up. Here at Costco for some grocery run. Buti na lang naalala ko, wala na palang pagkain si Province at si Midnight. Kaya bili tayo ng cat food. Bili din tayo ng chicken, guys. Naghahanap kami ng Cornish hen kaso wala kaming makita. Kaya itong regular chicken na lang bibilihin natin. And mamaya itatry na natin, guys. Magluluto daw si John ng roasted chicken sa ating bagong microwave oven. Hi guys, good evening. Today we are trying our new microwave / air fryer. First nalulutuin natin is itong chicken from Costco. Do they have lemons? I hope so. Do a preheat. It's done preheating, it's going to ask us to put the food in, then the clock will start. Some garlic inside, and a couple lemon wedges. And then just like that. Nakakatawa lang guys yung ibang mga manok na binibenta dito sa Amerika. Parang may mga balahibo pa yung iba guys. Hindi nila masyadong nalinisan. Hold it up in the corner. Palitan lang natin guys yung mga napundi na bulb dito sa ating dining area. Dito rin ako madalas nagla-live selling guys. So meron kasi mga napunder dito, kailangan nating palitan. Looks crispy ha? Very crispy. After 30 minutes guys, ito na po yung ating chicken. Babalik ta rin lang ni John at ibabalik niya sa microwave for another 30 minutes. Start the vegetables. Luto lang si John ang dinner namin. Hi. Set up lang ako ng table. That looks so good. Ano kaya pwede kong i-sauce dito? May kalamansi tayo. Ay, paborito ko yung pak-pak, darling. Akin na yung pak. Do you want wing? Yes. Here's wing. Fresh and hot from the oven. And for today's video, another recipe na naman ang ituturo ni Jan sa inyo guys. Ito yung isa sa mga paborito kong tinapay. Actually, kapag pumupunta kami ni Jan sa isang restaurant na ito sa Boca Raton, ang pangalan ng restaurant ay Mariposa. Doon ko unang natikman ang tinapay na ito guys. Super fresh siya. Pop over ang tawag sa tinapay na ito. And then sabi ko sa kay Jan, kung marunong siya magluto nito, sabi niya may recipe daw siya na ganito. And then sabi ko, ay why not? Magpaluto din ako sa kanya ng ganito. So ito na guys. Abangan ninyo kung anong kalalabasan nito. Maglalagay na rin ako ng description sa baba kung ano yung recipe, paano ito lutuin guys para ma-try nyo din.
Hinahanda niya lang guys yung mga ingredients. Actually, madali lang itong lutuin guys. Sa totoo lang, flour lang, egg at saka butter. Yun lang po yung ingredients nito. And salt. Hindi na kailangan ng sugar. Ang nilalagay ni Jan ngayon guys sa molder natin ay beef tallow. And then pagkatapos niyang malagyan ito, ilalagay niya sa oven for like how many minutes. And then pag mainit na siya guys, sa kanya ilalagay dito yung mix. So you've roasted your roast. You take that fat and you put it in these. And we're gonna preheat in the oven. In we go. Nag-request din ako ng kale salad guys for dinner. Lalagyan lang ni Jan ito ng raisins at lalagyan niya ng cucumber and carrots, one of my favorites. That's good. That looks pretty. Mm-hmm. Guys, here's our fresh popover. Can't wait to try them. Ito yung perks guys kapag ka may shop sa bahay, no? Kung anong i-request mo, nandyan ka agad. Thank you so much, dear. Naku, tataba na naman tayo nito, guys. It's actually a Yorkshire because it's made with beef fat. Made with beef fat, guys. Tallow. But normally you roast your roast and then use the fat from that to make your popovers. You partner this guys with sweet butter. Usually strawberry. I like the strawberry flavor. It's very good. Ay. Guys, napakasarap na popover. Gawa ni Jan. Look at that. Fresh bread. Fresh from the oven. Yan, lagyan natin ng butter. Sarap. So good. Pagkatapos lang namin kumain ni Jan. At ito yung natira sa steak niya, oh. Tinapon na namin yung tinapay, guys, kasi wala namang kakain na nun, eh. At saka sabi ni Jan, hindi doon yun masarap kapag ka... Dadalhin sana niya yun sa friend niya na kasamahan niya sa trabaho ba. Kaso nga lang, sabi niya, madali lang na itong gawin. Siguro maggagawa lang daw siya sa work. Tinapon namin, guys, because... Siyempre, nagda-diet na nga kami, na-break nga namin yung fasting namin ni Jan, eh. So, sabi namin na hindi na natin pwedeng ano yan, tiwasin. Tag-isa-isang loaf lang kami, guys. Tag-isa-isang piraso lang ang kinain namin ni Jan. Tapos sabi ko, tama na yan. Tapon na natin yung iba. Ilalagay ko na lang sa comment section, guys, ha, ang ingredients or ang recipe kung paano namin to ginawa. Namin talaga. Kung paano ginawa ni Jan ito, guys, ilalagay natin sa comment section. Hi guys! Good morning! Ayan, excited na ako na mag-unbox nitong pinadala ng Chorizo de NY Cebu. Alam nyo guys, ilang beses na akong pinadalhan ng Chorizo de NY Cebu ng mga chorizo, tocino. Uy, sa mga kababayan ko pala dito sa Amerika guys na gustong mag-order nito. Kontakin nyo lang ang Chorizo de NY Cebu sa kanilang FB page guys ha. Talaga napaka-generous talaga nila guys. Oh, ayan oh! Maraming salamat always. Ayan oh, Chorizo de NY Cebu. Ito, buksan na natin guys. Ay, bongga! Ang dami!
Paborito ko talaga ito guys. Alam nyo, masarap ito ipare sa fried rice, tapos kaping barako, di ba guys? Tapos sukang pinakurat, isawsaw mo. Ay, nako, nagdalaway na naman ako guys. Alam ko magre-react yung iba dyan ha, yung palaging nanonood sa akin, Johannes, magdahan-dahan ka dyan kasi pork yan. Yes guys, naiintindihan ko kayo at nagpapasalamat ako sa inyo dahil concern kayo sa akin. Huwag kayong mag-alala guys dahil hindi naman po ako araw-araw kumakain ng ganito. Kumbaga, once in a blue moon ba, no? At saka ilalagay naman natin ito sa freezer guys. Matagal ito masira. And then pag may mga bisita na pumupunta dito sa bahay, ito po yung sinaserve ko. Kasi usually naman ang mga bisita ko dito guys is mga Pinay, 'di ba? So mga kaibigan ko. So magugustuhan talaga nila ito. Huwag kayong mag-alala guys, hindi ko po ito aaraw-arawin, okay? And then yung sa mga kaibigan din ni John, na patry din kasi namin ito guys one time sa best friend ni John at nagustuhan nila ito. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi ko ito kakainin lahat. Mga naghahanap nito, ilalagay ko yung kanilang FB page guys kung saan kayo makakapag-place ng order. Masarap ito guys sa fried rice, no? At saka i-barbecue ko itong iba. Uy, wow! Sarap nito. Maraming salamat. As always, Chorizo de NY Cebu. Good evening. It's 6:47 p.m. and it's dinner time. Nagluluto lang ako ng sinabawang malunggay and then may mga leftover ako na chicken. Niluto ni Jan nung nakaraan, in-air fry niya. So ito po yun. Na-slice ko na. May buto-buto yan at saka may unod. So ito na yung malunggay natin. Nahagpat ko na yung malunggay natin. Konti lang yung malunggay. Malunggay is good source of ano yan guys, vitamins, anti-inflammatory, ganyan. Okay, tignan natin kung mayroon tayo ditong green onion. Hopefully may green onion tayo dito. Ayan, pwede. Buti na lang meron. I love green onion. Nag-iwas na talaga ako sa carbs ngayon guys. Carbs or mga any kind of mga flour. Iwas na din ako. Maganda ang resulta guys ha. Marami din ang nakapansin na pumayat daw ako. So maganda talaga guys na mag-diet kayo guys. Simula nung nag-diet ako, na-notice ko guys no, sa skin ko, sa blood pressure ko, and especially sa sugar ko, lahat talaga bumaba. And simula nung nag-running ako everyday, I mean walking, hindi pala ako nagra-running kasi hindi ko kaya mag-running. Mabilis ako mapagod pag mag-running ako, pero pag mag-walking ako, kahit ilang oras pa yan. Pero pag running, parang ano yung resistensya ko, mahina yung resistensya ko sa ganyan, sa running. Sana wala itong ano guys, gagamba. Minsan kasi may gagamba. Huwag na natin i-overcook. No food for you tonight, okay? Because you already ate in the morning. You only eat once a day. Once a day lang siya mag-wet food. Gusto siya kasi wet food guys Actually, meron silang pagkain all the time. Yung dry food. Yung dry food, paborito ni Province. Itong isa, si Midnight. Yung black. Paborito niya, wet food. Pero sabi ko, once a day lang siya kasi mahal lang pagkain nila guys. Hindi pwedeng 3 times a day sila papakain. I mean, pwede naman sila, pwede silang kumain 3 times a day kung gusto din nila. Kasi nga, like I mentioned, mayroong palaging ano sa kanila na pagkain dyan na dry food na. Pero minsan mag-i-inarte nga sila, ayaw nilang kumain. Ayan, kunin natin lahat ng malunggay. No, this is not for you. No, it's not for you. Gusto mong kumain ng ano? Gusto mong kumain ng malunggay? Mainit. Not for you.
palagi akong kinakalabit ni Midnight guys. Nakakatuwa, alam mo itong pusa namin na ito, si Midnight. Ito yung pangalawang pusa guys na inadapt namin. Sobrang sweet talaga guys. Pero nagtataka kami, pag nasa loob ng bahay, iba yung personality nila, sobrang sweet. Pero kapag nasa labas sila guys, no, nag-iiba yung personality nila kapag lalabas kami ni John at hinahanap namin sila. Tumatakbo talaga sila guys na parang hindi nila kami kilala. Ganyan ba talaga ang mga pusa? Parang mas matalino yung mga aso no kaysa sa mga pusa. Sarap na malunggay. Hi guys, good morning. Currently it's I see timer on all of the oven. But I think it's already 11. Yep, it's already 11 and it's breakfast time. Tomorrow na pala ang Valentine's Day, darling, ha? Is it Valentine's Day today? Tomorrow. Today in the Philippines. Kasi it's, uy, perfect ng ating avocado. Itong avocado is, ano to, $5. 4 pieces for $5. Parang $1 each. 1.5. Or 1.25 each. Good source of ano ito, high fat. Ako nilalagyan ko siya ng olive oil, yung avocado ko. Ay, wow! Look at that! You cook in the grill also, dear, earlier? Yeah, it wasn't looking too good, so I just decided okay. to finish it here. Finish in the oven. I just stopped it. Okay. How's it turn out? Wow, look at those. You want a bigger piece? No, I'm fine. I'm fine with that. I can have some for lunch. I always eat egg, guys, every day. Sarap ng egg yolk. Yeah. Good evening. Ayan, magla-live sana ako ngayon. Kaso nga lang, na-realize ko, mag-e-edit pa pala ako. Ang dami kong mga binibenta dito guys. O tignan ninyo, payong, mini turbo fan. Pero sa TikTok lang ito guys ha. Earphones. Tapos meron din tayo ditong smartwatch. Ayan, smartwatch. And itong ating super fast charger. Naalala ko, mag-e-edit pa pala. Ay, meron din pala ako dito oh. Yung mga nabibili sa Costco, ayan. Binibenta ko siya online kasi may nakikita. Yan ang gayahin ninyo guys. Pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Yun pala ang saying natin. Kasi may nagsabi, Johannes, nandyan ka sa Amerika. Bakit ka paano mo nakuha yung mga binibenta mo? 'Di ba? Kasi sa TikTok, 'di ba? Yung mga available lang na mga pwede mong itinda is nasa Pilipinas. Sabi ko, maghanap nga ako ng mga item na makikita dito sa Amerika na binibenta din sa TikTok. So, kagaya na lamang nitong Nutella, kagaya na lamang ng Spam, no? Mga pabango, ayan, Bath and Body Works, ayan, mga chocolate, mga mga coffee, no? Mga coffee mate, at kung ano-ano pa, marami talaga, guys. So, yun. Gumawa ako ng paraan, naghanap ako, ito, binibenta ko siya online. And then, itong mga ito, in-order ko din siya, pero sa ibang bansa na. Okay, kaya 2 weeks dumating sa akin guys, kasi overseas ko pa sila in-order. Pero ito yung mga tinitinda din sa TikTok. Mga made in China ito lahat guys ha. Ayan, so maraming salamat sa mga customers ko ha. Ito na nga, ang dami, I think mga 6 months ko na utang na ito na video sa inyo guys. Marami kasi ang nagano, Johannes, hindi mo pa na ikukwento kung paano ka naging adopted child. Kasi marami ang nagtatanong, Johannes, nakalimutan mo na ata. Hindi ko po nakalimutan guys, talagang wala lang ako sa mood ng mga time na yun na ikwento pa sa inyo guys, no? And I think this is the perfect time para magkwento ako sa inyo kung bakit po ako naging adopted. Ano po ang nangyari sa parents ko, bakit nila ako pinamigay, no? So ganito yun. Start tayo guys from the very beginning.
yung papa ko, okay, my biological father, was also adopted by my lola and tatay. Tatay ang tawag ko guys ha, instead of lolo. Lola and tatay. Hindi ko po sila biological grandparents ha. Ano ko po sila guys? Relative lang po sila. Wala po silang anak. Okay? Si Lola Beata at si Tatay Ildefonso, mga relative ko lang po sila guys na lola. Wala po silang anak. Kaya ang nangyari, nag-adapt sila, which is yung papa ko. Okay? Sundan nyo na lang ang kwento. Hindi ako magaling magkwento guys, pero sana masundan nyo. Ngayon, nagkaroon sila ng deal ng papa ko. Kapag nag-asawa ang papa ko, ang kanilang unang anak, okay, ay ipapaampon din. Ang story na ito, pinag-aagawan, gusto rin akong i-adapt ng biological grandparents ko. Si Lola Amay, si Lolo Milanio. Ganito yon. Nung nagbuntis na yung mama ko guys, nung time na yun, nag-aagawan sila sa akin. As in, hindi naman ako pina-adapt guys ha, dahil walang pera yung parents ko. No, it's just that, yung sinabi ko nga sa inyo guys, na ipapalit nga ako doon sa papa ko. Kaya aadapin ako. Ay, Erin, sige ka ng yaw-yaw. So, ayun na guys. To cut the story short, paano ako nakuha ng aking lola at tatay? Kasi nauna silang mag-grocery. Nag-grocery kaagad sila ng Ovaltine, mga Milo. Ang dami nilang mga gin-grocery, guys. No? Tapos, ayun. Sabi ng mama ko, ang nanalo is si Lola Beata at si Lolo Ildefonso. So, hindi ako nakuha ng biology. Shh! Quiet! Quiet kayo, nag-video ta. Hindi ko kayo mabibilhan ng mga cat food pag maingay kayo. Pinagalitan yung pusa. So, ayun na nga guys. To cut the story short, nakuha nga ako ni Lola Beata at ni Tatay Ildefonso. Wala na sila ngayon guys, no? Pero nakakamiss lang guys. So, ayun. Doon ako sa kanila. Pero alam mo, yung bahay namin guys is, magkalapit lang yung bahay namin. Siguro mga 20 steps away lang yung bahay ng mama ko. Although, pina-adapt ako guys, no? Pero nakikita ko pa din naman yung aking mga parents, no? From time to time. And, minsan kumakain din ako sa kanila. Pag walang ulam dito sa kay Lola, pumupunta ako sa aking biological parents, no? At saka kumakain ako doon. Pero hanggang high school lang. Kasi nung after ko nag-high school, guys, nag-try pa ako mag-aral, nag-college pa ako guys sa Kidapawan, pero hindi ko natapos yung aking college. First sem hindi ko rin natapos. Ang ginawa ko is pumunta ako ng Davao. Yun, after ko ng high school, hindi ko na masyadong nakakasama yung lola at lolo ko guys. Kasi after ko nag-high school, nangibang bayan na kaagad ako. Nakipagsapalaran na kaagad ako. Pumunta ako ng Davao, nag-work ako sa Delongtes, if you're familiar. Nag-work din ako sa KFC sa Victoria Plaza. And then after that, bumalik ako after siguro a year. Bumalik ako ng Kidapawan. Hindi na rin ako masyadong umuwi sa province namin. Pero malapit lang naman ang Kidapawan at lang. Pero nagtrabaho ako sa Jollibee for almost 2 years. And then after that, balik na naman ako ng Davao. Siguro after that, 2011, no? And then 2011, pumunta na ako ng Manila. 10 years ako sa Manila. So, yun yung time na nagkakasakit na yung mama ko, no? Nagka-cancer kasi yung mama ko, guys. Anong tawag doon? Cervical cancer yung mama ko, yun yung kinamatay niya. Nung time na nagtatrabaho ako sa Manila, guys, is nagpapadala ako ng pera sa mama ko, pero hindi talaga kinaya. No? And then yung mama ko na lang ang nag-surrender. Nung time kasi na yun guys is wala pang social media, wala pa lahat. So, may binabayaran din ako na apartment sa Manila, and then pagkain pa, transportation and everything. So parang kahit na nagtatrabaho ako sa call center, although yung pera naman na kinikita sa call center is medyo malaki, pero parang kulang pa din guys, no? And then, ayun, namatay yung mama ko 2016, and then nasa call center pa din ako, and then yun, hindi na rin ako masyadong nakaka-uwi-uwi sa amin guys, kasi ang iniisip ko kapag umuwi ako, ipapadala ko na lang sa kanila yung pamasahe ng eroplano,
'Di ba? So, yun, nagpapadala ako sa lola ko, sa tatay ko, ayan. Hindi ko na talaga sila masyadong nakakasama and then hanggang sa nagkasakit na rin sila, guys, no? Alam mo magandang dahilan din yung ano, guys, ha, nagkaroon ng pandemic. Kasi nung nagkaroon ng pandemic, guys, dun nakauwi ako ng probinsya. And then yun yung time din na nag-antay ako ng K1 visa ko. Kasi pinitisyon ako ni Jan, guys, no. So dahil nag-lockdown, hindi natuloy yung interview ko. Dapat yung interview ko is March 2020, hindi siya natuloy. So umuwi muna ako ng probinsya, nagtinda-tinda ako doon. Doon na ang start ng vlogging ko dito sa YouTube. Doon, start na dito sa YouTube. And then yun, nung time naman na yun, guys, is nagkakasakit na rin yung lola ko. Nagkakasakit na rin yung lola ko. Pero yung lolo ko, okay pa yung lolo ko nung time na yun. Actually, nakita ni Jan. Pumunta si Jan sa Pilipinas nung May 2019. Nakita ni Jan yung pamilya ko. Except sa mama ko kasi namatay yung mama ko ng 2016. So, ayun guys. Ayun, nawala yung lola ko ng 2020 sa kasagsagan ng pandemic. And then, after that, nawala din yung lolo ko ng 2022. 2022 nawala yung lolo ko. So, wala na. Ang ano ko na lang ngayon, guys, is yung papa ko. Buhay pa yung papa ko and ngayon may pinagdadaanan din yung papa ko. Kaya, gusto ko sanang humingi sa inyo ng pabor na sana ipagdasal ninyo na yung papa ko ay makayanan niya ang kanyang pinagdadaanan. Ako naman talaga ang pinapanalangin ko na lang is hindi na siya papahirapan ba. No, alam ko kung gaano kabigat yung pinagdadaanan ng papa ko na ganito. Gawin natin ang lahat, no, para save natin yung buhay ng ating parents, 'di ba? No? So, ayun, nagpapasalamat lang ako, guys, sa Panginoon na ngayon ay lumalakas yung papa ko dahil sa mga diet na ginagawa niya, guys. So, pero alam niyo, guys, kahit na ampun lang ako, guys, no, parang tinuring ko pa rin na parang kadugo yung lola at lolo ko, guys. Hindi ko sila parang inisip na, hindi ko sila kadugo, ganito lang yung pagmamahal, level ng pagmamahal ko sa kanila. Pantay-pantay ang pagmamahal ko sa parents ko and then doon sa lola at tatay ko, guys. So, ayun, nakakamiss lang, guys, no, na ganitong may mga achievement na tayo sa buhay, no? Wala naman na sila. So, kaya yun nga ang sinasabi ko sa inyo, guys, is hangga't nandyan pa sila, no, pahalagahan, mahalin natin sila, no? Kung may mga hinihiling sa inyo, no, as much as possible, ibigay niyo sa kanila kasi hindi niyo alam kung kailan sila makakasama ninyo, 'di ba? Kasi hindi naman natin hawak ang buhay natin eh. Minsan mamarayig yan sila sa inyo, guys, ba na ganito ganyan, tapos hindi niyo mapagbigyan, tapos hindi niyo alam sa mga susunod na taon, no? Hindi niyo na sila makakasama. So parang magsisisi. Ako kasi nung time na yun, guys, is syempre wala pa naman akong achievement dun sa buhay, no. Pero hindi naman talaga ako totally nagkulang. Siguro nagkulang in a sense na wala ako doon. Kasi nasa malayo ako nagtatrabaho palagi. Talagang once in a blue moon na talaga ako umuwi doon sa amin, guys. Sa totoo lang, no? Yun ang pagkukulang ko, no? Na syempre hindi na maibabalik ngayon. Pero yun nga, ang sinasabi ko sa inyo, guys, is nagpapasalamat ako nung pandemic nga. Dahil yun nagkaroon ng chance. Hindi lang parang negative yung pandemic nung time na yun, ha? 'Di ba? Yung mga lockdown, parang yun yung time na nagbubuklod-buklod ang mga pamilya. Na ano ko yan, naranasan ko yan, guys. Nagpapasalamat ako. Hindi ko inisip na yung pandemic na ganito ganyan, hala, nalungkot ako kasi walang trabaho, ganito ganyan, nasa bahay lang. No. Nagpapasalamat ako dahil sa pandemya, no, nagkaroon tayo ng chance, no. Yung iba siguro nagkaroon ng yung mga nag-away-away na pamilya, nagkaroon ng chance na mag-heal. 'Di ba? Nagbubuklod-buklod ang mga pamilya, no, nagkakapatawaran, 'di ba? At nagsama-sama kasi ilang taon din 'yun, ha, yung lockdown, parang 1 to 2 years, no? Yung mga MCQ, MOQ, mga ano 'yun? Mga QQ, 'di ba? MCQ, HCQ, ano 'yun, basta, guys. Basta maraming ganun dati. So, yun, nagpapasalamat ako dahil doon is nakasama ko na matagal yung lola ko. Although nagkakasakit na yung lola ko, no, pero at least nakasama ko yung lola ko. Masasabi ko lang sa inyo, advice ko, ha, sa mga kamag-anak, sa mga anak,
no? Mahalin niyo ang inyong mga parents, 'di ba? Habang nandiyan pa sila. Kasi hindi niyo alam kung hanggang kailan yung inyong mga parents. Pagsasabi ko lang sa mga anak, guys, kapag ka may parents pa kayo, i-value niyo talaga sila, guys. Gawin niyo na ang lahat. Tapos sabihin niyo sila ng I love you. Hindi lang tayo dapat nag-I love you tuwing Valentine's Day. Dapat sinasabi natin 'yan araw-araw. 'Di ba? Kung kaya araw-araw tayo magsasabi ng I love you sa ating mga magulang, no? Sa ating mga anak, no? Sa ating husband. So ayun, ngayong Valentine's Day, Valentine's Day ngayon dyan sa Pilipinas, 'di ba? Dito kasi bukas pa. So iparamdam natin sa ating mga parents na mahal natin sila hangga't nandyan pa sila, 'di ba? Kasi minsan, guys, naaalala natin or na-appreciate natin yung value ng isang tao kapag wala na sila eh. So pero ako naman, guys, no, nung nandito pa yung mama ko at saka yung lola at lolo ko, hindi naman talaga ako nagkulang din sa kanila, guys, no? Although hindi kami madalas nagkakasama, no, dahil nasa malayo ako nagtatrabaho, pero ano ko talaga, yung puso ko talaga ay talaga, nandito talaga sila palagi sa puso ko. Even ngayon na wala na sila, nandito pa rin sila sa puso ko. At hindi na mawawala yun. So, kaya ang advice ko sa inyo, guys, ngayong araw ng mga puso, iparamdam natin sa ating mga mahal sa buhay kung gaano sila kaimportante sa atin. 'Di ba? No? Hangga't nandyan pa sila, iparamdam natin, sabihin natin na I love you. Kasi minsan kasi sa atin, guys, no, is alam ko naman na parang I don't know, sa ating mga Pilipino lang ba or sa ibang mga lahi kasi is parang normal na sa kanila ang pagsabi ng I love you, ganyan, no? Pero sa ating mga Filipino kasi is parang hindi siya normal, parang hindi natin ginagawa sa pang-araw-araw, no? Kailangan nating i-normalize, no, ang pagsabi ng I love you sa ating mga family, sa ating mga kapatid, no, sa ating mga pamangkin, 'di ba? So yun lang, guys. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat at sana may nakapagbigay na sa inyo ng flowers or chocolates. Kung wala man, ang importante healthy kayo at ang importante magkakasama kayo ng inyong pamilya. Yun naman ang mas mahalaga, di ba? So that's it for now, guys. Maraming salamat po sa inyong panonood and magkita-kits po tayo sa susunod na video. Bye!